Una po sa ating mga balita, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng Filipino Food Month 2025 kung saan pinagsaluhan ang iba't ibang pagkain Pinoy na nagpapaalala ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Mula sa kakanin, nakakapatid uhaw na inumin, iba't ibang klase ng panghimagas at iba pang pagkain. Talaga namang food is life ang peg sa kick-off ng Filipino Food Month 2025 na mismong pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tema ng aktibidad ngayong taon, sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Binigyang diin ng Pangulo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa pagkain, gayon din ang galing nito sa pagluluto. Kaya naman hinimok niya ang lahat na pagyamanin pa ito, lalo't sumasalamin niya ito sa pagiging malikhain ng Pilipino. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Malikhain, dahil nagagawa nating putahe ang mga pangkaraniwang sangkap. Matatag, dahil kahit sa panahon ng mga kakulangan, nagagawa pa rin nating ipagdiriwang ang kahit kaunting pagkain. May malasakit sa kapwa dahil sa tuwing may salo-salo, lagi nating naaalalang magdala ng pagkain sa ating kapitbahay. Magsisilbing daan din anya ang programa na pagyamanin, panatilihin at itaguyod ang ating pambansang yaman sa pagkain habang sinusuportahan ng iba't ibang industriya, mga magsasaka at komunidad sa agrikultura. Tampok din dito ang kahalagahan ng mga culinary tradition ng bansa bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Punto pa niya, ang mga pagkaing Pinoy ang isa sa mahalagang salik ng turismo sa bansa. Ngayon, ang gusto ng mga turista, meron silang nakikita, meron silang nararanasan na masayang ginagawa at napakalaking halaga na ipakilala natin ang pagkaing Pilipino. Dahil kapag nakakain na ang isang dayuhan ng masarap, kahit anuman na klaseng Filipino food, basta't natikman na niya, malaki na ang kanyang pag-unawa sa kultura ng Pilipino. At dahil isa ang pagkain sa basic needs ng mga Pilipino, tuloy din anya ang hakbang ng pamahalaan para matiyak ang abot kayang pagkain. Kabilang dito, ang Kadiwa, ang 29 peso program, at saka yung Rice for All, ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy at ang paglalaan ng pondo para sa programang mga pang-agrikultura upang matiyak natin na ang ating nilalagay sa hapag ay masustansya at abot kaya. Sa ganitong paraan, ang mura at dekalidad na pagkain Pilipino ay mabibigay lakas sa ating katawan na pagpapayaman pa sa kultura natin at pagkakakilanlan. Ikinalugod naman ng ilang negosyante na may mga ganitong plataporma para maipakita ang kanilang mga produkto. Malaking tulong po itong event na ito kasi dito po namin napapakilala yung aming farm. Natutuwa sila na may mga produkto pala na mga ganito sa sarili naming bayan. Kinilala naman ng Pangulo ang mga magsasaka at mangingisda sa kanilang sipag at tiyaga para matiyak na may maihahaing pagkain sa bawat tahanan. Ginugunita ang National Food Month o Buwan ng Kalutong Pinoy tuwing Abril sa bisa ng Proclamation No. 469 na pinangungunahan ng Department of Agriculture at National Commission for Culture and the Arts. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.